Samnarayan. Apra kay Joano. Hospital. Hospital. Doc Milan, good morning. Actually, sasabihin ko sa inyo yung sanabi naman ng Indian doctor yan. So, I don't know. What is... No, they're not there. I am confused. So, pumunta tayo dito sa J. Mahakalis Extension and magpapark lang si... I don't know if there's so many people here. Let's see. What else we're gonna do? We'll buy your dresses. We'll... Sari. So this is... Sequins, Thakurji, everything. So this is where we usually buy our clothes here. Sunod-sunod yung mga ano, yung mga magagandang at pare. Panipuri. It's now 4 o'clock and hindi pa siya kumakain kasi wala kaming mahanap na ano, sabi na rin food sa kanya. Chili daw. Good morning everyone! So as you can see, bihis na bihis kami ngayon and I'm currently with Mommy. Mommy, Kemcho, J. Samnarayan. Apra kay Joano. Hospital. Hospital. Doc Milan, good morning. They said I look fat and I don't look handsome anymore. So ayan guys, tapos na kami dito. Nagpa-check up na kami and okay naman daw. Actually, sasabihin ko sa inyo yung sanabi naman ng Indian doctor namin dito. So, medyo nako-confuse ako guys kasi magkaiba yung sinasabi nila sa sinasabi ng OB-GYN ko sa Philippines. So, sa Philippines, pinapag-ingat nila ako. And dito naman sa India, ang sabi nila, okay lang naman daw kahit hindi ako mag-bed rest. Normal delivery, pwedeng-pwede daw. Pero, yung OB-GYN ko sa Philippines, sinasabi niya na definitely, it's gonna be cesarean. So, I don't know. What is... No, they're not there. I am confused. Because in Philippines, they are saying I am... Yeah, but here they are... Wait, I will explain you. Papasok lang kami sa sasakyan. So, ayan guys. Kakain na tayo. I am craving for Sebson. So, pumunta tayo dito sa J. Mahakalis Extension. And magpapark lang si Doc Milan. Ayan. Awad yung mami, Jao na Layla. May burger dito for mommy. So let's go inside. I don't know if there's so many people here. Let's see. Kasi usually around 12 o'clock so many line. But right now there's not too much line. So let's go inside and kain tayo. Very famous tong lugar na to. If you're always watching us, makikita nyo to lagi sa vlog ko. Let's go. Ayan, best. This is fine, pangko. This is fine. You want to sit here? Sure. And they have this. What is this, Jano? Chutney. Very spicy, no? Very spicy chutney. This is beef curry, guys. And they have this sauce. This is not for you. Not for me. I cannot drink. Very spicy. I cannot eat that. I will just be eating this and little bit. Little bit. I can try little chutney. I will go. And then they are giving this bread together with this onion second. And then chas, buttermilk. Chalo, kain na tayo. Now, what else we're gonna do? We'll buy your dresses. Sari, whatever you like to buy. We'll buy our dress now for my 3-month or baby shower here in India. So, we are currently here at Sequins. So, this is... Sequins, Thakurji, everything. So, this is where we usually buy our clothes here. Sunod-sunod yung mga ano, yung mga magagandang shop dito ng mga damit. Very good designs. Very good, right? Let's go inside.
So, nakabili na kami ng rackery. Nakapili na kami ng gown or ng sari na susuotin ko. And right now, mami apra hukar o ano aje. At tare. Panipuri ka. Buklay gi. Bow buklay gi mami ba? I am not hungry at all. It's now 4 o'clock and hindi pa siya kumakain kasi wala kaming mahanap na sa amin na rin food sa kanya. So, kakain na lang kami dito ng panipuri, guys. And papakita ko sa inyo. I miss eating panipuri. No, Milan, do you miss eating panipuri? Chotu, no? Yes. Boju. I like Chotu's panipuri. Chotu's panipuri. But in here, they're using gloves. Chotu don't use gloves. Yeah. It's good. Let me try. Ayun, nakaganon siya. Okay, they're gonna give you a plate. And then, I don't know. They don't give you directly. What is that, salt? Mari, salt and mari. Paminta. And then, chana. Chickpea. With lemon. Okay. May kasamang kamay. Lasa ng kamay. What is that? Coriander leaves. Oh, chili. If you want it to be chili, then you want it to be spicy, then coriander leaves. Okay. And then onion. Yeah, very good. And then water here. Okay, pani. पानी भर के रखने आता है. Hi guys, so kakauwi lang namin galing sa ospital and sasabihin ko sa inyo yung sinabi ng doktor sa akin. Medyo nako-confuse ako and medyo nalilito guys kasi magkaiba nga yung sinasabi ng doktor dito at saka sinasabi ng doktor sa Pilipinas. Pero ang sinasabi ng doktor sa Pilipinas, mababa daw yung matris ko. So kailangan talaga ng magpahinga sa bahay and walang masyadong activity na kailangan gawin. Pero yung dito naman sa nung nagpatingin ako, sabi niya sa akin, hindi niya daw ina-advise yung mga pasyente niya na magpahinga. Tuloy lang daw. Tapos tetry daw niya na mag-normal ako kaysa sa cesarean. So hindi ko alam kung sino papakinggan ko. So tinanong ko si Milan kung bakit magkaiba? Kasi dalawa yung doctor na pinag-check-upan ko sa Pilipinas and sinabi nila yung pareho na magpahinga nga lang sa bahay, huwag masyadong mag-activity and kung possible, higa-higa lang. Pero dito, wala silang sinabing ganun and itatry nga daw nila na i-normal ako. Pero dun sa Philippines, automatic na CS na daw. Kasi nga, sobrang low-lying nga daw yung matris ko or yung placenta. So, tinanong ko si Milan kung ano yung gagawin namin. Ang sabi ni Milan, wala namang problema kung magpahinga ako and wala naman din akong ginagawa sa bahay. So for our peace of mind, ang susundin na lang namin is yung doctor dito sa India. Pero for physical advice, magpapahinga pa rin ako. And then after 1 month, magkakaroon kami ng anomaly test, which is i-check nila kung kumpleto ba yung baby, kumpleto ba yung ilong, tenga, mata, complete ba, walang diferensya. So, babalik kami after a month daw. So, ayun lang yung sinabi. Otherwise, baby is healthy, baby is complete. Medyo matimbang daw siya kumpara sa normal weight. So, very healthy daw. And, ayun lang. Babalik daw kami after a month. And, binigyan din nila ako ng pampakapit pa. At saka, tatlo yung medicine na iniinom ko pa eh. Dati kasi sobrang dami kong medicine guys. Kaya pala medyo nagtataka ako kasi binigyan nila ako ng napakaraming medicine. And tinanong ko yung kasabayan ko dito na buntes. Binigay lang sa kanya 2. Ako, 6 yung iniinom ko.
Kaya medyo na-confuse ako and medyo na, diba, parang naging concern ako sa kalagayan ko. And then, nung bumunta ako sa Pilipinas, doon nila in-explain sa akin. So, ngayon, we are taking proper precautions para walang mangyaring masama sa akin and para hindi nga ako dumugo. So, ayun. Yun lang yung update ngayon. And, balitaan ko kayo sa mga susunod na mga kaganapan and mga mangyayari sa amin dito. So, for now, thank you for watching, guys. Maraming salamat. Hi everyone! So, nasa India na kami ni Doc Milan and kung naka-follow kayo dito sa page namin na to, mas updated kayo kaysa sa main page namin. So, ngayon, mag-a-answer ako ng mga questions regarding kung magkano daw ba yung kailangan mong ihanda kapag gusto mong pumunta dito sa India. So, isa-isahin ko sa inyo. Nung first time kong pumunta dito sa India, tourist visa lang ako noon, or e-visa. E-visa pala. So, yung e-visa, ang kinuha ko is 30 days. So, maghanda kayo ng mga nasa 2,500 pesos doon sa pag-a-apply online. So, ang gagawin nyo is pumunta lang kayo sa isang website. Search nyo is how to apply for e-visa in India. And then, lilitaw na doon yung kung ano yung mga gagawin nyo. So, kung hindi ako nagkakamali, ang binayaran ko doon is nasa mga 2,000 plus. So, maghanda kayo ng 2,500 pesos doon. After nun, ang kailangan nyong ihanda is yung ticket. So, pagdating naman sa ticket, guys, usually, ang nakukuha kong ticket is 60,000 pesos. Balikan na yon. So, yung kinukuha ko sa is mga Philippine Airlines, Singapore Airlines, ganyan. So, umaabot ng 60,000 yung ticket na nakukuha ko. And I think okay na yun, yung presyo na yun. Pero, kung gusto niyo naman ng medyo mababa, I think makakakuha kayo ng mga 40,000 to 50,000 na pesos na ticket if maaga kayong magpabook. So, maghanap kayo sa skyscanner.com. Check nyo doon. Pero I suggest, check nyo ng maayos yung ticket na bibilhin nyo. Kasi kapag hindi maayos yung ticket na bibilhin nyo, mahaba yung layover nyo sa isang country and i-check nyo kung self-transfer ba siya. I suggest kapag kukuha kayo ng ticket, kumuha na kayo ng ticket na na direct na siya or connecting siya, pero isang airlines na lang. So, meron ka ng visa, meron ka ng ticket. Ang susunod na kailangan mong gastusin is yung pang-tourist, pang-tour mo, pang-libot-libot mo dito. So, kung kikitain mo naman yung boyfriend mo dito or yung fiancé mo, for sure, hindi ka naman nila papaggastusin. Pero kung magbabakasyon ka lang naman dito sa India, guys, for 15 days or for 10 days na bakasyon mo, mag-set ka ng 1,500 pesos or 1,000 pesos para sa normal or decent na hotel room. So, 1,000 times 15 days mo yon, 15,000 for the hotel room. Food, wala kayong magiging problema sa food because food here is very, very cheap. So, siguro sa 15 days na stay nyo, sabihin nyo na nagagastos kayo ng 500 pesos per meal. So, kakain kayo ng 2 beses sa isang araw. So, 1,000 per day. So, 15,000 na hotel room and 15,000 na food. And another, yung mga attractions kasi dito, guys, pag foreigners ka, medyo times 3, times 10 yung babayaran mo. So, marami kayong lilibutin. I suggest siguro okay na yung okay na yung 10,000 for the tickets and for the, for the tickets and for the admission, entry ticket, ganon. So, yung mga mahal kasi dito, yung mga Taj Mahal, yung mga fort, ganon, medyo mahaba and medyo costly yung bayad. Pero kung mga temples lang naman ang pupuntahan nyo, ayun, wala kayong babayaran sa mga yon. And based lang, yung mga sinasabi ko sa inyo, guys, based lang ito sa mga na-experience ko, ha. And regarding naman sa transportation, very mura lang din. Kung ang way of transportation nyo is rickshaw, napakamura. Train, mura lang din, and bus. So, if ako yung tatanungin nyo, mag-ready kayo ng 100,000 for the pocket money. Comfortable na yon na pag lilibot. And siguro mga nasa
50,000 to 60,000 na plane ticket. So, mga 150 to 180,000 guys, for 15 days, pwede na. Hindi ko lang alam sa ibang kasama natin, pero nung ako naglilibot kasi, I make sure na meron akong ganong amount ng pera bago ako lumarga sa ibang bansa, bago ako magbakasyon. Even na alam ko nagagastusan ako ng asawa ko or boyfriend ko, which is si Milan, nagdadala pa rin ako ng extra pera kasi hindi natin alam. So, hindi ko alam kung magkano yung nire-ready ng ibang mga Filipina dyan na nagpupunta ng India. Pero, yun yung opinion ko. Kung kaya nyong i-budget ng 100,000, kaya nyong i-budget yung 100,000, kaya naman siguro kung pipili kayo ng mga cheaper rooms or hindi kayo magpupunta sa mga expensive na lugar. Pero, mabubuhay na siguro kayo sa 100,000 kasama yung plane ticket. Basta piliin nyo lang yung mga cheaper options. So, ayun, I hope makita ko kayo dito sa India and ma-enjoy nyo yung stay nyo dito.